Shanks at Shamrock isinilang na. Blackbeard batang mama. Bali lumabas na nga ang spoilers ng paparating na chapter 1158 at ang title nga daw netong paparating na chapter Rax vs Harald. Sa title pa nga lang malalaman na natin kaagad na may mangyayaring labanan. So umpisahan nga natin itong spoilers sa cover story. Alam nyo naman na bihira lang tayong magtalakay ng cover story sa spoiler video natin. At once na mangyari nga ito, alam nyo na, malupit yung cover story na masasaksihan natin. Bale, as per spoilers nga, sinasabing i-reveal na daw itong grave na hindi pinangalanan in last chapter. At itong sinasabing hero daw ng Wano, actually na si Gekko Moria pala. Yes guys, ang totoong pangalan nga daw ni Gekko Moria, Kozuki Moria. So dahil nga sa impormasyon na to, mafe-fill upan na nga neto yung mga blanks sa flashback ni Kaido. Dahil alam naman natin na at some point, approximately 25 years ago, nilabanan ni Moria itong si Kaido sa Wano, kung saan natalo nga siya. Yung tinutukoy ko ngang fill in the blanks sa history ni Kaido, itong rason ng pagpunta ni Moria sa Wano. Dahil para sa akin nga, walang punto na pupunta siya ng Wano. So it turns out na taga dito pala talaga siya. Isa pang blank, itong pag-a-acquire niya ng bangkay ni Ryuma. Dahil nga sa taga Wano mismo, itong si Moria, it makes sense na ngayon kung bakit alam niya kung nasaan exactly nakalibing itong legend ng Wano na si Ryuma. Isa pa itong katawan ni Moria. Kung sinasabing ang merong libingan itong si Moria at talagang Kozuki siya na taga Wano, bakit ganito yung appearance niya? Bakit iba yung kulay ng balat niya? So ang possible na sagot nga dito dahil sa devil fruit niya. Malamang gaya kay Brook na technically patay na, mukhang ganito nga rin yung sitwasyon para kay Gekko Moria. Hindi ganito yung original na itsura ng katawan niya. Malamang similar sa mga normal na tao, ganito talaga yung kulay niya. At since naka-acquire siya ng Kage-Kage no Mi, malamang na ito ang rason ng pagbabago ng physical niyang anyo. Ngayon mapunta na nga tayo sa mismong spoilers. Ang unang impormasyon nga sinasabing nasa 40 years ago na daw tayo ng flashback, kung saan ipapakita daw itong si Roger na pumunta mismo ng Hachinosu. Kinausap nga daw ni Roger si Sebek, pero tumanggi nga daw itong si Roger na makipaglaban kay Sebek out of respect kay Shaki, since nandito nga daw itong bar ni Shaki. Later on nga ni-reveal na in fact na-inlove na pala sa ibang babae itong si Sebek, na wala nga daw yung pagmamahal niya kay Shaki. At during this time meron na daw anak, nakakasilang pa lang itong si Sebek. Ito na nga daw si Blackbeard. So timeline wise nga sakto ito, since alam naman natin na currently 40 years old na itong si Blackbeard. Anyway, kung sa last panel nga ng last chapter nakita nating nagbigay ng kondisyon itong mga Gorosei kay King Harald kung paano nila iaalyansa itong Elbaf sa world government, which is kinakailangan daw niyang patayin itong si Sebek. Ngayon nga may kasagutan na tayo sa desisyon na to ni Harald. Inaccept niya itong kondisyon ng world government. Yes guys, pumayag si Harald na patayin si Sebek. Kaya naman sa sumunod na impormasyon nga ng spoilers, sinasabing pinuntahan daw ni Harald si Sebek. Nagkaroon nga daw ng one-on-one sa pagitan nilang dalawa. Yung laban nga daw nila sinasabing marahas. Parehas nga daw nagbabanggaan ang mga haki nila. At sa huli parehas din daw silang tumumba. Itong laban nga daw na to ang official na pagtatapos ng pagkakaibigan ng dalawang to. So itong naging desisyon nga ni Harald mabigat sa part ni Sebek, dahil nakita naman natin sa mga past chapters kung gaano niya kinikilala na totoo niyang kaibigan itong si Harald. Even sinipa pa nga niya itong si Kaido nung mabanggit neto yung idea na sugurin daw nila ang Elbaf. Bali testament nga lang ito na talagang genuine yung pagkakakilala ni Sebek sa pagkakaibigan nila ni Harald.
Sa kabilang banda naman magigets rin natin yung point of view ni Harald kung bakit siya nag-agree sa kondisyon ng world government. Dahil nga sa nakikita niya kung paanong binubuli ng world government itong mga karatig niyang bansa o kung paano minamassacre ng world government itong mga kaalyansa niyang bansa na walang kalaban-laban, it makes sense lang na tanggapin ni Harald itong deal ng world government. Nang sa ganun nga naman tumigil na itong pambubuli ng world government sa mga kaalyansa niyang bansa. Kumbaga technically mas pinili ni Harald ang mas maraming tao kesa sa isa niyang kaibigan sa naging desisyon niyang to. Sa part nga ng paglalaban nila na sinasabing tabla dahil sa parehas silang tumumba sa huli, this speaks volume kung gaano kalakas itong si Harald. Dahil imagine guys itong panahon nga na to na present itong sila Roger, Whitebeard at Garp kinukonsider na era ni Rax D. Sebek at the fact nga na kaya siyang labanan in battle netong si King Harald na tabla this explains na talagang halimaw rin itong giant na to. Kaya naman kung ganito nga kataas yung bar na sinet ni Harald i-expect rin natin na malahalimaw rin yung lakas netong anak niya na si Loki. Panigurado gaya ng tatay niya kaya rin netong labanan ang kahit na sino. Speaking of kayang labanan ang kahit na sino, alam naman natin na nung time na ma-awake ni Luffy itong Gear 5 niya, kaya niya nang labanan ang kahit na sino. Kaya naman sa bagong release nga ng mga t-shirts natin, specifically ngang naglabas tayo ng mga design solely para sa Gear 5. Kung trip nyo nga itong mga bagong release natin ng Gear 5 shirts, available na nga ito sa Shopee page natin. Ganun pa nga rin yung presyo. Kung trip nyo nga ang bumili, ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing tumalon daw ulit yung flashback, this time 39 years ago na. Sinasabing ang makikita daw natin itong si Saint Figarland Garling, kung saan meron nga daw siyang nadiskubre sa isla ng God Valley. Itong nadiskubre nga daw niya na to sigurado daw na magugustuhan ni Im Sama. Later on nga may misteryosong babae raw na ipinakita, kung saan meron daw itong pulang buhok. Itong babae nga daw na to may daladalang dalawang bata. Yes guys, itong bata ngang hawak niya sila Shamrock at Shanks. So nilinaw nga sa spoilers na hindi daw ipapakita itong muka ng babae na to. Bali timeline wise nga gaya kay Blackbeard sakto nga rin ito sa part nila Shanks at Shamrock, since currently nga 39 years old na itong dalawa na to. Sa part nga ng nadiskubre ni Garling sa isla ng God Valley ano kaya ito? Ito kaya yung legendary devil fruit na gustong makuha ni Sebek o isa ba itong ancient weapon? Bali yang mga katanungan nga na yan syempre malalaman natin sa mga susunod na chapters. Bali ayan na nga yung patikim na spoilers para sa paparating na chapter 1158. Yung ibang detalye nga para sa chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!